Mga bro, mukhang nagiging seryoso na talaga ang Philippine Army sa pagpapalakas ng kanilang arsenal. Kamakailan lang, inanunsyo na nasa merkado na sila para sa ilang anti-tank missile launchers na gagamitin para sa familiarization at training. Oo, tama ang narinig yung mga bro, hindi basta-basta ang pinag-uusapan natin dito, dahil sa budget na 208 million pesos, maghahanap ang Army ng mga high-tech na armas para masiguro ang kanilang kahandaan sa anumang sitwasyon. Sa public bidding na ito, may ilang matitinding specs na hinihingi ang Philippine Army. Ang missiles dapat may top attack capability, kaya nitong tumama sa target na may distansyang hindi bababa sa 2,000 meters, may infrared seeker, at isang infrared home fire and forget guidance system. Sa madaling salita, mga bro, hindi ito ordinaryong missile, kailangan high-tech at swak na swak sa modernong labanan. Pagdating sa mga kandidato, hindi maiiwasan na pumasok sa isipan natin ang mga bigating pangalan tulad ng Javelin, Raybolt, at Spike Mister. Kung tutusin mga bro, lahat ng ito ay world-class at patok na patok sa larangan ng anti-tank warfare. Pero alam nyo naman, kung sino ang pinakaabot kaya habang natutugunan ang technical specs, siya ang panalo. Ang tanong, sino kaya ang magkakaroon ng pinakamalaking tsansa? Kung lahat ng tatlong brand ay pasado sa mga hinihingi ng Army, mukhang ang South Korea's Raybolt ang posibleng magwagi. Bukod sa kilala ito sa pagiging cost-effective, talagang maaasahan ito pagdating sa performance. Kaya kung basehan ay presyo at kalidad, malamang makuha ng Raybolt ang atensyon ng mga bidder. Hindi lang ito tungkol sa pagpili ng kung ano ang pinakamura, kundi pagpili ng pinakaakma at pinakamahusay na kagamitan para sa kanilang misyon.